Magandang umaga mga kasabong. Ito muli ang inyong lingkod, Attorney Ryan Abrenica, para sa Cutting Edge Veterinary Solutions as powered by the Masterclass. Ngayong umagang ito mga kasabong, isasagutin ko muli ang katanungan ng isa na naman nating kapwa magsasabong. At yun ay, Attorney, palagi kong naririnig yung termino na linyadang pangtimpla. Ano ba ang ibig sabihin yan at pwede mo ba akong bigyan ng magandang halimbawa? Okay mga kasabong ha, that is a very good breeding question ha. So ganito yan, yung tinatawag natin na mga linyadang pangtimpla ay wala yung pinag-iba dun sa tinatawag natin na mga linyada na pang-infuse. Okay, so naririnig nyo yan, pangtimpla, pang-infuse, pang-cross. Okay, so normally ang mga linyada na pangtimpla is the direct opposite nung tinatawag natin na main bloodlines. Ano ba yung main bloodline mga kasabong? Yan yung linyada na talagang dinadala ng iyong farm. Like for example, sa aking farm, I am known for my lemons. So my main bloodline are the lemons. So ano naman yung pangtimpla ko? Yung pangtimpla ko, yung mga linyada na sa tingin ko ay matutulungan ang aking main bloodlines. At ano ba yung mga yon sa halimbawa ng aking farm? So, yung aking hatch, yung Gilmore ko, at yung aking mga clarets at roundheads. Sila yung itinitimpla ko sa aking mga lemons para punuan kung alin man ang tingin ko na kakulangan ng aking main bloodlines na lemon. In my example, again mga kasabong, yung aking lemon, pag nililagyan ko ng hatch na pangtimpla, ay dinadagdagan ko ng tibay at tapang yung aking main bloodline. So normally, 3/4 yung main bloodline, yung pangtimpla na hatch is only 1/4. Isa pang halimbawa mga kasabong ay yung aking mga clarets. Pag kinocross ko sila sa aking lemons, that means gusto kong dagdagan pa ng cutting yung aking main bloodline. So you can do it 3/4 lemon, 1/4 claret. Ngayon mga kasabong, in your farm, ganyan din ang magiging gagawin ninyo, no? So kung ang main bloodline nyo, for example, ay yung mga sweaters, so ibig sabihin, as the main bloodline, yan ang magdadala ng pinakamalaking bahagdan ng inyong cross. Normally, pagka main bloodline, the least is that they are half of your cross, 1/2 dugo ng inyong cross, or 3/4 or 7/8 yan. Mas malaki palagi ang dugo na daladala ng main bloodline sa inyong mga battle crosses. Ngayon, yung inyong pangtimpla mga kasabong, in the case of sweaters, ang paborito nilang pangtimpla dyan is of course the hats, para tulungan sa tibay at katapangan yung mga sweaters. So normally, magbibreed yung mga sweater breeders, 3/4 sweater, 1/4 hatch, 7/8 sweater, 1/4 hatch, 5/8 sweater, 3/8 hatch. So bahala na kayo kung anong bahagdan or proportion ang ilalagay nyo doon sa linya nyo na pang-infuse or pang-timpla. Ang mahalaga, matutulungan yan ang inyong main bloodlines para punuan kung anumang pagkukulang nila as a main bloodline, because there is no such thing as a perfect bloodline. Iba pang example na mga pang-timplang ito ay yung mga blue-face hatches, yung mga white hackles, sapagkat ang mga bloodlines na yan, although hindi ninyong mailaban halos sa long knife ng pure dahil may kapandakan sila, ay magbibigay naman ng sobra-sobrang katapangan sa inyong mga battle crosses. So mga kasabong, uulitin ko, ang mga linyada ng pangtimpla or pang-infuse ay yung mga linyada na inilalagay natin sa ating mga main bloodlines ng kokonti lang. Either minsan 1/4 lang sila or 1/8. Ang mahalaga ay kahit sa maliit na bahagdan ng dugo nila ay matutulungan nila sa katapangan, sa cutting o sa iba pang pamamaraan ang inyong mga main bloodlines. Ito muli ang inyong lingkod, Attorney Ryan Abrenica, para sa Cutting Edge Veterinary Solutions as powered by the Masterclass. Mga kasabong, open pa rin ang ating online Masterclass, 12 hours of everything that you need to know. From breeding, rearing, selection, maintenance, preconditioning, conditioning, up to pointing, gaffing, and troubleshooting. Sa madaling salita, lahat ng kailangan para maging isang ganap na kampyon ay matututunan mo sa online masterclass. Cutting Edge
Number 1,